Kapatid, naranasan mo na ba yung akala mo malinis na ang kamay mo pero bigla mong nahawakan ng isang puting-puting tela o damit. Tapos doon mo lang napansin na may dumi pala ito. Yung tipong nagugas ka na ng kamay tapos pinunasan mo pa. Pero nung humawak ka ng puting bedsheet, ayun, lumitaw ang marka ng daliri mo. Alam mo, ang puting tela na yun ay hindi naman talaga nagpadumi sa kamay mo. Ang ginawa lang nito ay ipakita kung ano ang totoo, na may dumi na pala sa kamay mo mula pa kanina. Kapatid, ganun din kapag nakatagpo natin ang kabanalan o holiness ng Diyos. Minsan, akala natin, ayos naman ako, mabait naman ako kumpara sa iba. Pero kapag nakita mo ang kabanalan ng Diyos, ay bigla mong nakitang, naku, marumi pala ako. Hindi dahil dinumihan ka ng Diyos, kundi dahil ang liwanag niya ang nag-ilaw ng dumi na matagal nang nandoon. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating series na Unshakable. At sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mensahe na pinamagatang Unshakable Holiness. Siguro may ilan sa inyo nagsasabing, holiness, kaya ba yan? Para lang yan sa mga pastor. Pero kaibigan, makinig ka. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang para sa mga super spiritual. No, ito ay para sa iyo at para sa akin, para sa bawat taong gustong makilala ang Diyos ng totoo. Dahil kapag naunawaan mo ang kabanalan ng Diyos, magbabago hindi lang ang pananaw mo sa Kanya, kundi pati kung paano mo nakikita ang sarili mo, paano mo nakikita ang kasalanan, at kung paano mo sinusunod ang calling ng Diyos sa buhay mo. Kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito dahil kung pakikinggan mo ito ng buo, magbabago ang relasyon mo sa Diyos. Maiintindihan mo kung bakit paulit-ulit ka nabibigo sa kasalanan, kung bakit parang malayo ang Diyos minsan, at kung bakit minsan parang walang kapangyarihan ng spiritual life mo. Sa mensaheng ito, ipapakita ng Diyos sa iyo ang daan mula sa pagiging marupok patungo sa pagiging matatag. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi para takutin tayo, kundi para gisingin tayo. Dahil bago ka magamit ng Diyos, kailangan mo muna makita kung sino siya at kung sino ka sa harap niya. Kapag nakita mo ang kabanalan ng Diyos, doon mo lang makikita kung gaano Kanya kamahal at kung gaano Kanya gustong baguhin. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 PM. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng Kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. So balik tayo sa topic, ang Diyos ay banal. Pero meron tayong mga bagay na kailangan nating gawin para mas maintindihan natin yung kabanalan ng Diyos. So meron tayong 3 point ngayon. Una, see His holiness. Pangalawa, confess your sinfulness. At pangatlo, obey His calling. So number 1, pag-usapan natin, see His holiness. Isaiah 6:1-4. Ang sabi doon, noong taong mamatay si Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok.
Ang ganda ng chapter na ito kasi ang bawat detalye ay may malalim na kahulugan. Sabi ni Prophet Isaiah, noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Now, sino ba si Haring Uzzias? Siya ay namuno ng 52 years. Ang haba nito, ibig sabihin, mula pagkabata ni Isaiah ay nasaksihan na niya ang paghahari ni Uzzias. Ito ang panahon na may kaayusan, kasaganaan at kapayapaan sa kaharian. Kaya lang, may problema. Dahil sa pagmamataas ni Uzzias, sinubukan niyang pumasok sa templo at magsunog ng insenso. Isang gawain na nakatalaga lang para sa mga pari. At dahil dito, ay nagkasakit siya ng ketong at namatay na nag-iisa, hiwalay sa templo ng Panginoon. Kaya nang sabihin ni Isaiah, noong taong mamatay si Haring Uzzias, ang ibig niyang sabihin ay nakakatakot na panahon ito kasi krisis, kalungkutan at kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Kaya marahil nagtatanong siya, nasaan ang Diyos sa gitna ng ganitong kaguluhan? At doon mismo sa gitna ng kawalan ng katiyakan ay nagpakita ang Diyos sa kanya. Sabi ni Isaiah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa trono, mataas at dakila. Kaibigan, tandaan mo ito. Maaring ang trono ni Uzzias ay bakante, pero ang trono ng Diyos ay okupado pa rin noon at hanggang ngayon at sa hinaharap. Hindi ito matatapos. Ang mga tao ay dumarating at umaalis pero ang Diyos ay nananatiling hari magpakailanman. Maring iniwan ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Yung taong akala mong mananatili sa tabi mo, biglang nawala. Yung kaibigang nangakong nandito lang ako palagi, biglang naglaho nung kailangan mo na. Yung trabaho na inaasahan mong tatagal, biglang nawala. Yung planong akala mo ay sigurado, biglang bumagsak. Pero tandaan mo ito, kapatid, ang trono ng Diyos ay hindi kailanman nababakante. Habang ang tao ay pabago-bago, habang ang sitwasyon ay pabago-bago, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat magpakailanman. Ang Diyos ay laging may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga, yun yung pinakita ng Diyos kay Isaiah na nakaupo siya sa trono. Ang ibig sabihin nun, parang sinasabi niya, Isaiah, ako pa rin ng Diyos. Ako pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. At huwag kang mag-alala dyan sa kalagayan mo ngayon. Ang mundo ay pwedeng gumalaw, ang gobyerno ay pwedeng magbago, ang relasyon ay pwedeng masira, pero ang Diyos ay hindi natitinag. Siya ang trono na hindi kailanman babagsak. Kapatid, kung sa panahon mo ngayon ay parang nawawala ang mga sandigan mo, ang trabaho, ang kalusugan o ang mga taong mahal mo, alalahanin mo na nakaupo sa kanyang trono ang Diyos. Hindi siya nagpapanik. Hindi siya nagugulat. Hindi siya tumalikod sa iyo. At kung siya ay nananatiling hari, ibig sabihin, may control pa rin siya sa lahat. Tama ba? Then, tignan mo yung description ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mataas siya. Nasa itaas ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Siya ay dakila, walang kapantay. At napansin ni Isaiah, ang laylayan ng damit ng Panginoon ay pumupuno sa templo. Grabe! Alam mo ba ang laylayan ng damit ay simbolo ng karangalan at dangal? Alam mo, sa kasal ni Princess Diana, umabot ng 25 feet ang laylayan ng kanyang damit. 3 tao ang kailangan magbuhat nito. Ang ganda, ang haba, en grande. Pero kaibigan, kung ang laylayan ng tao ay kahanga-hanga na, ang laylayan ng Diyos ay mas lalo na. Punong-puno ito ng glory ng Diyos. Hindi lang 25 feet, kundi puno ang langit, puno ang lupa. Sabi pa ng talata, sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin, ang seraphim ay mga nagliliyab. Ibig sabihin, sila ay mga super angels. Bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 para takpan ang mukha, 2 para takpan ang paa, at 2 para lumipad. Bakit nila tinatakpan ang mukha nila? Kasi kahit pa sila ay walang kasalanan, hindi pa rin nila kayang tumingin ng direkta sa mukha ng Diyos. Sabi sa Exodus 33:20, hindi mo makikita ang aking mukha
sapagkat walang taong makakakita sa akin at mabubuhay. Ang sabi ay walang makakakita sa Diyos at siya ay mabubuhay pa din. Kaya kahit ang mga serapin na perpektong nilalang ay yumuyukod, nagtatakip at nagpapakumbaba sa presensya ng Diyos. Ganon katindi ang kabanalan o holiness ng Diyos. Tinatakpan nila ang kanilang mga paa sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, ang paa ay simbolo ng kababaan at pagiging marumi. Ibig sabihin, kahit sila ay walang kasalanan, kinikilala nila na sila ay nilalang lamang ng Diyos. At gamit ang dalawang pakpak, lumilipad sila. Ibig sabihin, handa sila sa anumang ipag-uutos ng Diyos. At habang nasa presensya sila ng Diyos, ay tingnan mo kung ano sinasabi nila sa Diyos. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Pansinin natin na 3 ulit inulit ang salitang banal. Bakit? Kasi sa wikang Hebreo, kapag inuulit mo ang isang salita, ang ibig sabihin nun ay pagdiin. Halimbawa, kung malaki, sasabihin mong malaki, malaki, para ipakitang napakalaki. Pero kung 3 ulit mong sinabi, banal, 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 ibig sabihin nun ay pinakabanal sa lahat, walang kapantay, walang katulad. At pansinin mo, ito lang ang katangian ng Diyos na inulit-ulit ng 3 beses sa buong kasulatan. Hindi mo mababasa sa Biblia na may inilarawan ang Diyos na pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig ang Panginoon. O maawain, maawain, maawain ang Diyos. Walang ganon. Bakit? Dahil ang kabanalan ang pinakapundasyon ng lahat ng katangian ng Diyos. Halimbawa, ang pag-ibig ng Diyos ay banal na pag-ibig. Maaring ang tao ay depektibo kung magmahal, selfish, o deceptive. Pero ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, banal. Kasi yun ang pundasyon. Siya ay holy. Ang awa niya ay banal na awa. Ang hustisya niya, banal na hustisya sa tao. Ang hustisya, nababayaran. Pero ang hustisya ng Diyos, perfect. Walang mali, walang dungis, walang hidden agenda. Kaya nga dapat tayo magpasalamat kasi ang Diyos natin na makapangyarihan ay banal. Kasi kung hindi, naku, hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Baka nga, nadurog na tayo ngayon. Sabi ni Charles Spurgeon, "For the seraph remembers that even though sinless, he is yet a creature, and therefore he conceals himself in token of his nothingness and unworthiness in the presence of the thrice Holy One." Ang ibig niya sabihin, kahit ang mga seraphim ay walang kasalanan, ramdam pa rin nila ang kanilang kawalang halaga sa harap ng banal na Diyos. Grabe, no? Super angels na to. Pero ang tingin nila sa sarili nila, mas mababa. Dagdag pa ni Spurgeon, "They have 4 wings for adoration and 2 for active energy. 4 to conceal themselves and 2 with which to occupy themselves in service. And we may learn from them that we shall serve God best when we are most deeply reverent and humbled in His presence. Veneration must be in larger proportion than vigor. Adoration must exceed activity." Grabe! Sabi niya, mas marami silang pakpak para sumamba kaysa para kumilos. Bakit? Dahil mas mahalaga ang pagsamba kaysa paggawa. Ang tunay na paglilingkod ay lumalabas mula sa pusong may takot at paggalang sa Diyos. Nakakalungkot kasi sa panahon ngayon parang nawala na ang banal na takot sa Diyos. Mas sanay tayong isipin na God is love, God is kind. Totoo naman yon. Pero nakalimutan nating siya rin ay apoy na nagliliyab. Kaibigan, kailan mo huling naramdaman na nanginig ka sa presensya ng Diyos? Kailan mo huling naramdaman na hindi ka makapagsalita dahil sa kanyang kadakilaan? O baka sanay ka na, kampante ka na sa Diyos na parang wala lang. Na nakalimutan mo nang siya ay hari ng mga hari, Diyos ng kabanalan. Kailan ka umiyak sa kanya na sinabi mo, "Lord, makasalanan po ako. Patawarin niyo po ako. Ikaw ay banal, ako ay makasalanan." Isipin mo si Pedro na eksperto sa pangingisda. Alam niya kung kailan tamang mangisda.
at kung saan may maraming isda. Isang araw, magdamag siyang nanghuli, pero wala siyang nahuli kahit isa. Tapos biglang dumating ang Panginoong Yesus at sabi niya, Pedro, itapon mo muli ang lambat sa malalim na bahagi. Siguro sa isip ni Pedro, Guro, karpintero ka, hindi ka mangingisda. Alam mo sa ganitong oras, wala nang isda. Pero kahit nagdadalawang isip, sumunod pa rin siya. At doon niya nasaksihan ang himala at kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Biglang napuno ng isda ang mga lambat at halos mapunit pa ito. Kaibigan, kung ikaw si Pedro, ano magiging reaction mo? Siguro magtatatalon ka sa tuwa, di ba? Mag-high five ka kay Lord at sisigaw ng, grabe, ang galing mo Lord! Miracles pa more. Pero hindi yun ang ginawa ni Pedro. Sabi sa Lucas 5:8, nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Grabe, no? Lumuhod siya, umiyak at umamin. Bakit? Dahil hindi lang kapangyarihan ang nakita niya sa Panginoon, kung hindi kabanalan. Kaibigan, hindi pinadumi ni Lord si Pedro, kundi ipinakita niya lang kung ano ang matagal nang naroon kay Pedro. Buong buhay ni Pedro, siguro inisip niyang maayos naman siya, mas mabait siya kaysa sa ibang mangingisda. Hindi siya magnanakaw, tapat siya sa trabaho, pero nang humarap siya sa kabanalan ng Panginoong Yesus, nakita niya na siya ay marumi. Ito rin ang problema ng marami ngayon. Mahilig tayo magkumpara sa kapwa natin. At least ako hindi ganun kasama. At least ako nagsisimba. Yung mga politician na yan, masyadong corrupt. At least ako nagdarasal paminsan-minsan. Pero kapatid, maling panukat ang ginagamit mo. Hindi mo kailangan tingnan ang kapitbahay mo o ibang tao. Ang kailangan mo lang ay tingnan ang kabanalan ng Diyos. At sa harap niya, kahit ang pinakamabuti na nagawa mo ay kapos pa rin. Lahat tayo ay marumi. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung iisipin mo na, okay na ako, hindi naman ako masyadong masama, kaibigan, dinadaya mo ang sarili mo. Ang kabanalan ng Diyos, ang tunay na salamin ng ating kalagayan. Sabi ni A.W. Tozer, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Isipin mo yun. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa iyo at sa akin ay hindi ang trabaho mo, hindi ang edukasyon mo, hindi ang laman ng bangko mo, hindi rin kahit ang pamilya mo, kundi kung ano ang iniisip mo tungkol sa Diyos. Dahil kung maliit ang tingin mo sa Diyos, maliit din ang magiging pananampalataya mo. Hindi ka gagalang sa Kanya. Hindi ka magkakaroon ng holy fear sa Kanya. Kung ordinaryo lang ang tingin mo sa Kanya, ordinaryo rin ang magiging buhay spiritual mo. Pero kung makikita mo siya bilang holy, 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 magbabago lahat. Pati puso mo, pati ugali mo, at direction ng buhay mo magbabago. Pero ito yung maganda. Ang banal na Diyos na nananahan sa liwanag na hindi malapitan dahil sobrang banal, ay siya ring Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Isipin mo yon. Ang Diyos na dapat sana ay magparusa, ay siya ring gumawa ng paraan para ikaw ay linisin, patawarin at mapalapit muli sa Kanya. Sabi sa 1 John 4:10, ito ang pag-ibig, hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak upang maging handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaibigan, ganun ka kamahal ng Diyos. Kaya nga itanong natin ito sa sarili. Nakita mo na ba talaga ang kabanalan ng Diyos? Naranasan mo na bang manginig sa presensya niya? Hindi sa takot, kundi sa pagkabighani sa Kanya. Kailan ka huling lumuhod? Hindi dahil may gusto ka, kundi dahil nakita mong siya ay banal at ikaw ay makasalanan. Hanggang hindi mo nakikita ang kabanalan ng Diyos, hindi mo mauunawaan ang bigat ng kasalanan mo. Hanggang hindi mo nakikita ang kabanalan ng Diyos, hindi mo rin mararanasan ang lalim ng Kanyang grace sa iyo.
At hanggang hindi mo nakikita ang kabanalan ng Diyos, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan tunay na magpapabago sa buhay mo. So, paano ba tayo tutugon sa isang banal na Diyos? Una, see His holiness. Pangalawa, confess your sinfulness. Isaiah 6:5 naman kagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Pansinin mo unang sinabi ni Isaiah, kahabag-habag ako. Sa English translation, woe is me. Grabe, no? Ito ay nakakagulat. Bakit? Dahil si Isaiah ay propeta ng Diyos. Bago ang chapter na ito ay 5 chapter na siyang nangangaral laban sa kasalanan ng iba. Paulit-ulit niya sinasabi, kahabag-habag ang mga tumatawag na mabuti ang masama. Kahabag-habag ang mga matatalino sa sarili nilang paningin. Kahabag-habag ang mga mahilig sa alak at sa kasalanan. Ngunit ngayon, tingnan mo, siya yung nagsasabi noon dati sa Panginoon, pero ngayon tingnan mo, sa harap ng kabanalan ng Diyos, hindi na siya nagturo ng ibang tao. Ang tinuro na niya yung sarili niya. Hindi niya sinabing, kahabag-habag talaga sila Lord, kawawa naman sila, banal na banal kay, patay silang lahat. No, ang sinabi niya, patay ako. Hindi niya sinabing, buti pa ako propeta, tagapagsalita ng Diyos, tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Yung iba, patay sila kay Lord. No, hindi ganon ang ginawa. Nung nakita niya na ang Diyos ay sobrang banal, sabi niya, kahabag-habag ako. Kaibigan, ganyan talaga kapag totoo mong nakita ang holiness ng Diyos. Hindi ka natitingin sa kasalanan ng iba, kundi ang aasikasuhin mo ay ang sarili mong kasalanan sa harap ng Diyos. Kasi maiintindihan mo na ang sukatan ng kabutihan ay hindi sa kapwa mo tao, kundi sa Diyos. Siya ang measuring stick. Siya ang standard. Siya ang standard ng kabutihan. At kapag ang ginamit mong sukatan ng iyong kabutihan ay ang Diyos, alam mo, sasabihin mo, kahabag-habag ako, maghahanap ka ng grace ng Diyos. Hahanapin mo ang awa niya sa iyo. Tingnan mo, sabi ni Isaiah, ako'y napahamak. Sa Hebreo, ang salitang ito ay nangangahulugang andan o nagkakawatak-watak. Parang sinasabi ni Isaiah, nabubuwag ako, nawawasak ako, natutunaw ako sa harap ng Diyos. Bakit? Dahil tumama ang liwanag ng kabanalan ng Diyos sa madilim niyang kasalanan. Nawala na ang pagpapanggap, nawala na ang pagpe-pretend na mabuti siya. Nakita niya kung sino talaga siya. At pansinin mo kung ano inamin niya, ako'y lalaki may maruruming labi. Bakit labi? Bakit hindi puso? Bakit hindi kamay? Bakit hindi ang isip? Dahil si Isaiah ay propeta. At ang pangunahing gamit ng propeta ay yung kanyang bibig. Doon lumalabas ang mensahe ng Diyos. Kung meron mang parte sa kanya na dapat malinis, yun, yung kanyang bibig. Pero kahit yung pinakamagaling niyang bahagi ay marumi sa harap pa rin ng kabanalan ng Diyos. Parang ganito, kaibigan. Isipin mong isa kang concert pianist. Buong buhay mong inensayo ang iyong mga daliri. Mabilis siya, magaling, perpekto. Ipinagmamalaki mong iyong talent. Pero isang araw, tumugtog sa harap mo ang pinakamagaling na pianist sa buong mundo. At nung narinig mo siya, biglang napagtanto mong bawat nota na tinutugtog mo sa buong buhay mo ay may sablay pala. Yung inaakala mong level ng galing mo ay malayong malayo pala sa kanya. Ang dating ipinagmamalaki mong kakayahan ngayon, kinakahiya mo na. Ganun ang nangyari kay Isaiah. Ang labi yung kanyang instrumento sa paglilingkod sa Diyos. Alam mo, biglang naging marumi sa harap ng Diyos. Maaring pinagmamalaki niya ito. Maaring inisip niya sarili niya, ang galing ko. Ang galing ko magsalita. Magaling ako mag-preach. Magaling akong D-group leader. Magaling ako magturo. Pero nakita niya marumi yung labi niya. Pakinggan mo ito, kaibigan. Hindi naging makasalanan si Isaiah nung sandaling yon, kundi matagal na siyang talagang marumi at hindi niya lang napapansin. At maaaring ganyan ka rin, kaibigan. Maaaring inisip mo, okay naman ako, pero suriin mo yung sarili mo, baka merong kasalanan na hindi mo napapansin.
At bakit? Kasi baka hindi mo nakikita yung kabanalan ng Diyos. Tingnan mo si Isaiah, hindi lang niya inamin ang sarili niyang kasalanan. Sabi pa ni Isaiah, ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Ibig sabihin, alam niyang hindi lang siya ang marumi, pati ang paligid niya, ang lipunan, ang kultura ay puno ng kasalanan. Hindi niya sinabi ito para mag-preach sa ibang tao, kundi sinabi na kasama ako, bahagi ako ng maruming mundong ito. Pare-pareho tayong nangangailangan ng awa ng Diyos. Kaibigan, ikaw at ako ay makasalanan. At pare-parehas tayo na nangangailangan ng habag ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, God will never do anything with us till He has first of all undone us. Napakalalim nito. Hindi makagawa ng bago ang Diyos sa buhay mo kung hindi muna niya wawasakin ang luma. Ang ibig sabihin, hindi siya magtatayo ng banal na buhay sa pundasyon na puno naman ng pagmamataas at pagpapanggap. Ang ibig sabihin ay, kailangan mo muna mawasak o magkaroon ng broken heart. Lord, na-realize ko na hindi ako mabuting tao. Ako'y makasalanan at mapagmataas. Hanggat hindi ganito ang attitude mo sa Diyos araw-araw, ay hindi ka magbabago. Hindi ka mababago ng Diyos na gamitin niya ng makapangyarihan. Now, tingnan mo si Isaiah sa kanyang pag-amin. Hindi niya nakita ang kasalanan ng Monday tapos Friday pa siya umamin. Hindi. Hindi siya nagsabing, pag-isipan ko muna. Oo nga, no? Parang makasalanan nga ako. Hindi siya nagtakda ng schedule o appointment para humingi ng tawad. No. Sa mismong sandali na nakita niya ang kabanalan ng Diyos, sumigaw yung puso niya. Kahabag-habag ako. Napahamak ako, kawawa naman ako. Now, ito yung katotohanan patungkol sa pag-amin ng ating kasalanan. Sabi ni Spurgeon, it does not spoil your happiness to confess your sin. The unhappiness is in not making the confession. Grabe, no? Akala natin kapag umamin tayo sa Diyos, lulungkot ang buhay natin. Pero sa totoo lang, ang hindi pag-amin, ang tunay na nagpapabigat sa atin. Ang hindi pagsasabi sa Diyos ng totoo, ayan ang bumabagabag sa konsensya. Yan ang nagpapalayo sa atin, sa Kanya. Kaya kapatid, tanongin mo ito sa sarili, may bigat ba sa puso mo ngayon? Yung parang hindi ka mapakali, baka mamaya may kasalanan na hindi mo inaamin sa Diyos. O kasalanan na ayaw mo isuko sa Kanya. Pero the moment na inilabas mo yan sa Kanya, kaibigan, kapag sinabi mo, Lord, nagkasala po ako sa inyo, ay parang tinanggalan ka ng mabigat na batong pasan. Yung hiya ay napapalitan ng kapayapaan. Yung takot, napapalitan ng biyaya. Kaibigan, kailan mo huling tapat na inamin sa Diyos ang kasalanan mo? Hindi lang general na, Lord, sorry sa lahat ng kasalanan ko, kundi tapat na pagbubukas ng puso. Panginoon, ito po ako, marumi ang labi ko, marumi ang puso ko, marumi ang isip ko, marumi ang mata ko, adulterer po ako, self-centered at ma-pride. Kailangan ko po ang inyong habag. Si Pablo, ganun din ang pagpapakumbaba at pagkilala sa kasalanan. Bago siya tinawag na Pablo, siya ay Saul. At noon, siya ay masugid na taga-usig ng mga Kristiyano. Hinuhuli niya ang mga mananampalataya. Pinapabilanggo at minsan nga ay sangkot pa sa kanilang kamatayan. Sabi nga niya mismo, siya ay blasphemer, persecutor, at violent man. Pero isang araw, sa daan patungong Damasco, nakaharap niya ang nabuhay na muli ng Panginoong Hesus at doon nagbago ang lahat. Makalipas sa maraming taon, matapos niyang ma-encounter ang Panginoon, ay ito yung kanyang sinulat. 1 Timothy 1:12-16. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ng pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pansinin mo mga kapatid, hindi sinabi ni Pablo, ako ang pinakamasamang makasalanan noon. No, hindi past tense, kundi present tense, kasalukuyan. Ang sabi niya, ako ang pinakamasama sa mga makasalanan. Isipin mo yan, ito'y galing sa isang apostol na nagtayo ng maraming simbahan, sumulat ng halos kalahati ng bagong tipan, at naglingkod sa Diyos hanggang kamatayan. At sa lahat ng iyon, ang tingin pa rin niya sa sarili niya, ako ang pinakamasamang makasalanan. Sabi, bakit? Dahil habang lumalapit siya sa kabanalan ng Diyos, lalo niya nakikita kung gaano siya kaliit, kung gaano siya karumi. Habang lumalalim siya sa grasya, mas naiintindihan niya kung gaano niya ito kailangan araw-araw. Kaibigan, ang tunay na nagmamature ay nakikita niya kung gaano siya kahina at gaano kabuti ang Diyos. Hindi siya nagagalit kapag may nagko-correct sa kanya. Alam mo, sinasabi niya, Lord, salamat po. Ako po'y makasalanan. Salamat po at ginamit mo ang taong ito para ipaalam sa akin yung aking kahinaan, pagkakamali at karumihan. Habang mas nakikilala mo ang Diyos, mas nauunawaan mo, Lord, araw-araw pala ako nangangailangan ng habag mo. Hindi minsan lang, hindi tuwing linggo lang, kundi sa bawat araw ng buhay mo. Ang awa ng Diyos sa taong tapat na umaamin, sabi ni Charles Spurgeon, when we deal seriously with our sin, God will deal gently with us. Napakaganda, di ba? Kapag seryoso ka sa pagharap sa kasalanan mo, kapag umamin ka ng tapat, agad-agad at walang paligoy-ligoy, ang Diyos ay hindi marahas kung hindi mahinahon. Siya'y nagtataglay ng gentleness, mercy at grace. Pero kapag minamaliit mo ang kasalanan mo, kapag pinapatagal mo ang pag-amin, kapag pinagtatakpan mo pa ito ng mga excuses, doon nawawala ang biyayang sana ay gusto niyang ibuhos sa iyo. Dagdag pa ni Spurgeon, we know that this is absolutely necessary to salvation unless there be a true and hearty confession of our sins to God. We have no promise that we shall find mercy through the blood of the Redeemer. Whosoever confesses sins and forsake them shall find mercy. But there is no promise in the Bible to the man who will not confess his sins. Napakatindi. Ang ibig niya sabihin, walang kapatawaran para sa ayaw umamin. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pag-amin, sa pagsasabing, Panginoon, makasalanan po ako. At kapag sinabi mo yon ng tapat, ang dugo ni Kristo ay sapat upang linisin ka. Kaibigan, baka ikaw ay nakaupo ngayon at may kasalanang tinatago. Matagal mo nang alam na mali, matagal mo nang naririnig ang boses ng Holy Spirit, pero patuloy mo pa din itong itinatago, minamaliit at ginagawang normal o binibigyang dahilan. Alam mo at alam din ng Diyos, pero hanggang hindi mo ito dinadala sa liwanag, hindi mo mararanasan ang kalayaan. Ang kasalanan ay parang cancer ng kaluluwa habang tinatago mo. Lalo kang kinakain nito. Habang pinipigilan mo, lalo kang nawawalan ng sigla, ng kapayapaan at ng kagalakan. Kaibigan, ngayon na yung panahon. Sabihin mo, kahabag-habag ako, Panginoon. Ako po'y marumi. Ako'y napahamak, pero kailangan ko ang awa mo. Kaya nga, suriin mo, kaibigan, ng iyong sarili. Araw-araw. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Huwag mong hintayin na ikaw ay dapang-dapa na bago mo pa mapansin ang iyong kasalanan, kaibigan. Kundi gawin mong habit ang araw-araw na pagsusuri ng puso mo. Kaibigan, may kasalanan ka bang tinatago sa iyong puso?
May mga salita ba na kailangang umalis sa labi mo at ilagay sa harap ng Diyos? Handa ka bang sabihin, Panginoon, wasakin mo ako para muli mo akong buuin? Ngayon na ang araw ng kalayaan mo. Ngayon ang sandali ng biyaya. So, paano ba tayo tutugon sa isang banal na Diyos? Una, see His holiness. Pangalawa, confess your sinfulness. At pangatlo, obey His calling. So, tuloy natin. Isaiah 6:6-8. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Ibigan, pansinin natin na hindi nilinis ni Isaiah ang kanyang sarili. Hindi niya kayang gawin yon. Siya ay andan, durog, wasak, at walang kakayahang para buuin o linisin ang kanyang sarili. Hindi niya inisip na gagawa na lang ako ng kabutihan, good works, then okay na ako. Okay na kami ni Lord. Hindi. Pero may isang serapin ang lumipad patungo sa kanya. Dala ang isang mainit na baga mula sa altar. Now, itong baga na ito mula sa altar ng Diyos. At bakit mahalaga yon? Dahil ang altar ay ang lugar kung saan inihahandog ang mga sakripisyo na kapalit para sa mga nagkakasala. Parang nakasuhan ka sa korte. Lahat ng ebidensya malinaw na ikaw yung may sala. At alam mong hahatulan ka ng mabigat. Pero bago pa ibaba ng hukumang hatol, may isang taong tatayo at sasabihin, ako na lang ang parusahan, hayaan niyong ako ang magbayad. At tinanggap ng hukumang kapalit. Ang iyong kasalanan ay inilipat sa kanya. At ang kanyang pagiging walang sala o matuwid ay inilipat naman sa iyo. At ikaw, lumalabas ng korte, malaya na. Hindi dahil inosente ka, kundi dahil may umako ng hatol para sa iyo. Ganon din ang nangyari kay Isaiah. Ganon din ang nangyari sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ang baga mula sa altar ay larawan ng kabayaran ni Kristo sa ating kasalanan. Tayo sana ang dapat tamaan ng apoy ng hatol ng Diyos. Pero ang Panginoong Yesus ang sumalo. Siya ang umako ng galit ng Ama. Siya ang tumanggap ng parusa na para sana sa atin. Kaya't ngayon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, malinis na tayo. Now, pansinin mo kaibigan, idinampi ng serapin ang baga sa labi ni Isaiah. Bakit sa labi? Dahil sinabi niya na marumi ang kanyang labi. Tama ba? Hindi general na paglilinis ang ginawa ng Diyos. Eksakto niyang hinawakan ang maruming bahagi. Hindi niya nilinis ng basta-basta na lang. Nilinis niya ang eksaktong parte na kailangang baguhin. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi niya lang sinasabing, okay na, pinatawad na kita. Bagkus sa kanyang biyaya, ang mismong bahagi ng buhay mo na kailangan baguhin. Yung bibig na dati marahas, yung puso na dati mapagmataas, hindi marunong magpatawad, yung isipan na dati ay marumi, lahat yan ay binayaran at pinatawad at lilinisin ng Diyos. At pansinin mo ang sinabi ng serapin, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong kasalanan. Kaibigan, dalawang bagay ang nangyayari kapag pinatawad tayo ng Diyos at nilinis. Ang record ng iyong kasalanan ay tinatanggal. Ang mantsa sa iyong moral na pagkatao ay nilinis na. Tapos, kumpleto, walang kulang na kasalanan na hindi nabayaran. Walang kailangan dagdagan. Kaibigan, tinapos ng Diyos ang di mo kayang tapusin. Kaya ito yung exciting part. Pagkatapos ng paglilinis, biglang narinig ni Isaiah ang tinig ng Diyos. Sino ang aking ipadadala? At sino ang magpapahayag para sa atin? Wow! Ito yung exciting part. Ito ay privilege na maimbitahan, na ma-invite tayo. It's a blessing na magkaroon ng pagkakataon na makasama ang Panginoon sa kanyang purpose na magligtas ng mga kaluluwa. Kaibigan, hinahanap ng Diyos ang mga taong handang sumagot ng oo. Hindi siya nag-a-assign ng pwersahan. Hindi siya nag-uutos ng sapilitan. Ang hinahanap niya
ay voluntaryong puso. Ang handang magsabi, Panginoon, narito ako na lang po. Mapapansin nyo sa talata na sinabi na sino ang aking ipadadala. Tama ito, no? Singular. Pero meron pa. Sabi doon, at sino ang magpapahayag para sa atin? Yung atin, plural. Sino yung atin? Kaibigan, isa ito sa mga larawan ng Trinity sa lumang tipan. Iisang Diyos, pero siya ay may tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu na sabay-sabay kumikilos sa kanyang misyon. Kaya sabi niya, sino ang magpapahayag para sa atin? At ngayon, kaibigan, iniimbitahan ka niya makibahagi sa gawaing iyon. Pansinin mo, hindi tinawag ng Diyos si Isaiah bago pa siya malinis sa kasalanan. Bakit? Kasi kung tinanong siya ng Diyos habang nasa kasalanan pa siya, naku, maaaring sabihin niya, kabag-abag ako. Ako'y marumi, hindi ako pwede, Lord, marumi ako. Pero ngayong matapos siyang linisin, matapos mapatawad at maibalik, handa na siya. Kaibigan, nilinis ka na ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nilinis ka na niya. Binabago niya hindi lang ang kalagayan mo, kundi ang direksyon ng buhay mo. Tingnan mo si Isaiah, sabi niya, narito ako ang iyong isugo. Ito ay tugon ng isang pusong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Pusong hindi mapigilang hindi susunod. Talagang susunod siya kasi naranasan niya ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gustong-gustong magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay din ng kanyang buhay sa Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, Jehovah who is a consuming fire can only fitly be served by those who are on fire. Grabe! Ang Diyos na sobrang holy at nag-aapoy ay naghahangad na ang maglilingkod sa Kanya ay nag-aapoy din sa pagmamahal sa Kanya at nag-aapoy din sa passion na mag-serve sa Kanya. Yung baga na humipo sa labi ni Isaiah, hindi lang yon naglinis, kundi nagpaapoy sa Kanya. Ito ang apoy ng banal na sigla o holy passion for God's glory. Sabi pa ni Spurgeon, oh, let the lip be burned. Let the fleshly eloquence be destroyed. But oh, for that life call to make the tongue eloquent with heaven's flame. Ang ibig sabihin, mas mabuti ng masunog ang lumang sarili. Kung ang kapalit naman nito ay dila at pusong nagliliyab para sa langit. Kaibigan, may mga bagay na minsan pinanghahawakan natin. At mas ipinagpapalit natin ito kaysa maibigay natin yung glory sa Diyos. Pero kaibigan, panahon na para sabihin mo, Lord, nag-asala po ako. Mas mahal kita kaysa dito. Isusuko ko ito sa iyo. Mas mahalaga sa akin ang glory mo. Gusto kitang mag-glorify sa buhay ko. Kaibigan, nung ikaw ay pinatawad ng Diyos at iniligtas, paano nagliyab ang iyong pagmamahal sa Diyos? Huminto ba ito o patuloy na lumalago habang tumatagal? Kaibigan, ganito ang pattern ng Diyos. Una, nakita mo ang kanyang kabanalan. At dahil nakita mo na napakataas ng kanyang standard, ay aaminin mo ang iyong kasalanan. And then, lilinisin ka niya. At pagkatapos ay tatanggapin mo ang kanyang calling. Kaibigan, kung maririnig mo ngayon ang tinig ng Diyos na nagsasabing, sino ang aking ipadadala? Ano kaya ang isasagot mo? Sasabihin mo ba, Panginoon, hindi ako marunong? O sasabihin mo, narito ako, gamitin mo po ako. Kaibigan, maaaring natatakot ka na maglingkod sa Diyos. Pero tandaan mo na hindi tinatawag ng Diyos ang handang-handa na sa paglilingkod, kundi siya ang naghahanda para ka makapaglingkod. Sabi ni Rick Warren, God does not call the equipped, He equips the called. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangan maging perpektong tao, kundi ang ginagawa niya ay tinawag niya muna sa kanya hinuhubog. Kundi ang ginagawa niya ay tinatawag niya muna sa kanya hinuhubog. Kaya kung pakiramdam mo hindi ka handa, hindi ka sapat, o hindi ka karapat-dapat, magandang balita yan. Dahil dyan ka gustong makita ng Diyos. Bakit? Dahil kapag alam mo hindi mo kaya sa sarili mong lakas, doon siya kikilos para sa iyo. Kapag ubos ka na, doon siya magsisimulang punuin ka. Kapag mahina ka, doon siya nagiging malakas sa buhay mo. Pero kung punong-puno ka ng sarili mo, kaya ko to,
Kaibigan, baka mahirapang sumama ang Diyos sa ministry mo. Kasi sabi mo, kaya mo naman eh. Pero kung ikaw sinasabi mo, Lord, di ko kaya, pero susunod ako sa'yo, samahan mo lang ako. Yun, yung attitude na gustong-gusto ng Diyos. Sabi naman ni Charles Stanley, when God calls us, He expects us to respond. Just like Isaiah, we must be willing to step forward and say, here I am, send me, trusting that He will guide us through the journey. Hindi mo kailangan malaman lahat bago ka magsabing oo kay Lord. Hindi mo kailangan malinaw lahat ng detalye. Hindi mo kailangan perpekto. Ang kailangan mo lang ay pagtitiwala. Na kung sino ang tumawag sa'yo, siya rin ang magtuturo, siya rin ang magpapatnubay, at siya rin ang magpupuno sa'yo. Kapatid, baka tinatawag ka ng Diyos sa ministeryo. Baka tinatawag ka niya maglingkod sa church. O tinatawag ka niya sumama sa isang discipleship group o magbahagi ng ebanghelyo sa pamilya mo o tumulong sa kapwa o magpatawad sa taong matagal mo nang kinikimkiman ng galit. Hindi mo kailangang handa sa lahat. Ang kailangan mo lang ay maging handang sumunod. Maaring nilinis ka na at pinatawad na, kaya lang ang problema ay hindi ka pa rin tumutugon sa calling ng Diyos. Kaibigan, simulan mo. Yes, Lord, susunod ako. Magjo-join ako ng discipleship group upang ako'y matuto at balang araw ako din ay gumawa ng alagad. O maaaring matagal ka nang nasa isang D-group tapos nawala ang iyong D-group leader. Kaya lang, ayaw mo naman mag-volunteer para ikaw yung manguna sa D-group nyo. Kaibigan, naranasan mo na ba ang awa ng Diyos? Pero hanggang ngayon, nakaupo ka pa rin sa gilid. Parang isang taong pinagaling mula sa malubhang sakit pero hindi man lang nagsasalita tungkol sa doktor na nagligtas sa kanya. Ang Diyos ay muling nagtatanong ngayon, sino ang aking ipapadala? At sino ang magpapahayag para sa atin? Kaibigan, ano isasagot mo? Gaya ba ni Moses sa burning bush? Sino ba ako? Anong sasabihin ko? Paano kung hindi sila maniwala? Hindi ako magaling magsalita? Panginoon, baka pwedeng iba na lang. O gaya ni Isaiah na nagsabi, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Kaibigan, baka ito na mismo ang sandali ng calling ng Diyos sa iyo. Baka matagal ka nang kinakatok ng Panginoon. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang tanong, sasagot ka ba? Baka tinatanong mo ngayon, paano ako magiging malinis tulad ni Isaiah? Paano ako makakalapit sa isang banal na Diyos gayong ako'y makasalanan? Kapatid, may sagot ang Diyos sa tanong na yan. At hindi yung religion, hindi ritual, hindi good works. Ang sagot ay ang pangalan na Panginoong Hesus. Siya ang baga mula sa altar. Siya ang tumanggap ng apoy ng hatol na dapat para sa atin. Siya ang sakripisyo ng Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang marumi ay nalilinis. Ang hiwalay ay ipinababalik at ang makasalanan ay ginagawang banal. Kung alam mo na tinatawag ka ng Diyos at nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, manalangin tayo ngayon ng taos sa puso, kaibigan. Kahit nasan ka, sabihin mo to sa Kanya. Panginoong Hesus, salamat dahil minahal mo po ako kahit ako ay makasalanan. Salamat sa iyong kamatayan sa krus. Ikaw ang tumanggap ng apoy ng hatol na dapat ay para sa akin. Inaamin kong ako'y marumi at di ko kayang iligtas ang sarili ko. Kaya ngayon, ako'y lumalapit sa iyo. Linisin mo ako. Patawarin mo ako. Baguhin mo ko at punuin ng iyong espiritu. Mula ngayon, ikaw na ang hari ng aking buhay. Gamitin mo ako para sa kaluwalhatian mo. Narito ako, Panginoon. Ako ang iyong isugo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description.
Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Ngayon kapatid, balikan natin yung 3 hakbang na ito na nagtuturo kung paano tayo nagiging matatag sa kabanalan ng Diyos. Una, si His Holiness. Hilingin mo sa Diyos na magpakilala siya sa iyo araw-araw. At pagmasdan mo siya na nakaupo sa trono na mataas, marangal at walang katulad. Kapag tunay mong nakita kung sino siya, magbabago ang tingin mo sa lahat ng bagay. Number 2, confess your sinfulness. Huwag ka matakot umamin sa harap ng Diyos. Ang pagtatago ng kasalanan ay nagpapabigat, pero ang pagtatapat ay nagdadala ng kalayaan. Number 3, obey His calling. Kapag nilinis ka ng Diyos, huwag ka na manatiling tahimik. Tumugon ka na, sumunod ka na, maglingkod ka na. Tulad ni Isaiah, sabihin mo, narito ako Panginoon, ako ang iyong isugo. Kaibigan, ang kabanalan ng Diyos ay hindi natitinag. At kung siya ang nananaan sa iyong puso, ikaw din ay magiging unshakable. Ang kanyang kabanalan ay makikita sa iyong buhay. Dahil ang taong tunay na hinipo ng Diyos ay magkakaroon ng pagbabago sa Kanya. To the holy, eternal, and unshakable God be all the glory forever. Amen. God bless po.